So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, umamin na po si Congressman Ungas. Este, Congressman Ungab pala, no? Si Congressman Ungab na ang pinaka-rason kung bakit siya nag-file ng petition for centenary sa Supreme Court para nga po inulify or para po hindi matuloy ang 2025 budget po ay gusto niya pong ibalik yung budget po ni Sara Duterte na nawala ngayong taon. So nung una hindi ako naniniwala dito kasi parang ang labo naman mangyari nun. Yun nga lang mga kababayan, umamin. Merong interview dito si Congressman Ungab na ang pinakarason niya po talaga ay para ibalik yung budget ni Sara Duterte. Oh. So ito nakuha ko tong article po na to from Politico. Oh. 'Di ba magkano ba yung budget ni Sara Duterte ngayon? 700 million na lang. Noong 2024, 1.8 billion. So medyo malaki po yung nawala. So babalik po 'yan. Ay ayan po talaga ang plano ni Panot, ni Vic Rodriguez, tsaka ni Congressman Ungas. Okay. So sabi dito no, oh, may reenacted budget naman. So ito po talaga ang hinahabol ng dalawang kumag na to, yung reenacted budget, 'di ba? Ungab refutes government shutdown, claims if 2025 GAA is invalidated. 'Di ba? Alam niyo na po 'di ba na nag-file po ng centenary or kaso si Congressman Ungab sa Supreme Court para po invalid yung 2025 budget dahil daw po sa mga blanco-blankong kakupalan nila, no? So sabi dito, okay, in an interview on Billionaire News Channel, Agenda, Primetime News, Ungab explained that under 1987 Constitution, if there is no approved GIA, the government will use the national budget of the previous year. So kapag nanalo po sa kaso, itong si Vic Rodriguez at si Ungas, ang magiging budget po ng Pilipinas sa 2025 is yung budget ng 2024 na sangkatutak po ang pera ng OVP. Kita nyo, di ba? Kung anong kalokohan ito, di ba? Umamin eh. Sabi pa dito, hindi mapaparalisa yung gobyerno because in the absence of a budget, magre-react, yung previous year's budget, so nasa constitution po yun. Sabi nga po ni Ungab pala, no? So, merong interview dito. So, para mas maganda at maintindihan po natin, panoorin po natin yung interview niya from Bilyonaryo. Sige. Wait, ito, sige. Sa sinasabi din po, sinabi ni Congressman Zia Alonto Adyong na gusto nyo lang iparalisa ang gobyerno sa pag-question sa budget. Well, if he will review his budgeting lessons, hindi maparalisa yung gobyerno because in the absence of a budget, mag-reenact yung previous year's budget, ma'am. So nasa constitution natin yan. Unlike sa Estados Unidos, sa kanila doon, it's ang nangyayari kasi kanila. Kita nyo mga kababayan, di ba? Ito po talaga totoong plano nila. Ibalik yung budget ni Sara Duterte. Kapal lang mukha ng mga hinayupak na to. Sinasabi nila na merong inconsistent, merong blanco, pero totoo pala talaga, budget ni Sara Duterte yung habol ninyo. Kapal ng mukha ninyo. Ang point ko dito mga kababayan, di ba? Hindi uma-attend si Sara Duterte nung nanghihingi po siya ng budget para sa 2025. Tapos kayo, ang problema kasi sa inyo, ini-spoil nyo yung babae. Ini-spoil nyo yung tatangat ng vice presidente natin. Oh, nung budget deliberation, anong ginawa ni Sara? Inaway ang mga congressman. Ayun, ano yun? Unconstitutional din po yun. Dapat po dumadaan sa proseso yung mga humihingi ng budget. Ini-spoil nyo kasi, alam nyo na nga ang tanga, ini-spoil nyo pa. Oh. Kita nyo, di ba? Umamin eh. Pag wala kang mapasa na budget, nag-shutdown sila. Sa atin, under our constitution, pag wala kang mapasa na budget, the old budget or the previous year's budget will be reenacted. Ayun nga pong sabi niya, gusto niyo lang din daw ng reenacted budget para daw maibalik ang confidential funds ng OVP. Totoo ba yun?
Well, they should not divert the question because the main question here is Hindi, kayo nagda-divert eh. Tarantado ka pala eh. Kayo nagda-divert eh. Si Sara Duterte po, sangkatutak po yung hinaharap po na kaso. Especially po meron siyang impeachment complaint. So kayo yung nagda-divert. Dinadivert ninyo eh. Napakawalang kwenta po nung kaso ninyo sa Supreme Court eh. Isipin nyo ha, magpa-file kayo ng kaso, gamit ninyo yung draft, hindi yung proposed bill, hindi yung signed bill. Tsaka alam nyo ang nakakainis dito, yung mga bobong Duterte bobo supporter naniwala naman dito. O ngayon ito na. O, 'di ba? Obvious na obvious po talaga yung pinakarason kung bakit nila ginawa 'yun. Para po by default kasi pag wala na pong nakuwang budget ngayon or walang GAA approved at sinabi ng Supreme Court na ay ano 'yan, tanga kami eh. Kunwari sinabi ng Supreme Court no, tanga-tanga kami, naniwala kami kay Ungab. O invalid yung 2025 GAA na 'yan. So ang mangyayari, yung budget ng 2024 yung gagamitin natin ngayong taon. O so may panggasto si Sara Duterte para suportahan yung mga kandidato sa 2025 na mga DDS. Oh, for example, nanalo yung itong si Ungab tsaka si Vic Rodriguez. Alangan namang hindi bigyan ng pera yan si Vic Rodriguez at tumatakbong senador yan. Di ba? Oh. well, they should not divert the question because the main question here is the blank items in the BICAM report dapat yun ang sagutin. At sagutin ko na rin yan. You Go review ahead, the sir. 2024 GAA. If they review the 2024, wala ring confidential funds si VP doon. So, dapat magbasa-basa naman ng konti. Oh, ikaw Ano dapat naman po ang inyong reaksyon Teka lang, ha? sa Ikaw dapat magbasa-basa ng konti, ungas. O kasi mga kababayan, no, una, hindi lang naman tungkol sa confidential fund na pinag-uusapan natin dito ni Sara Duterte. 'Di ba? Yung pinag-uusapan natin dito, yung 1.8 billion na magkakaroon ulit ng budget si Sara. Kasi kung titinan po natin, yung GAA, no, ito, meron akong copy ng GAA dito. 2023, puntahan natin, ha. Wait, ito. Delete muna natin to, ha. Okay. 2023. Share screen. Okay. 2024 pala, sorry. 2024. Oh. Nakalakihan natin, ha. Yan. Okay. 2024. Tama ba? Ang gulo ko, no? So, tama, di ba? Ngayon, ang gusto ngayon ni Congressman Ungas, ang sundin po natin yung 2024 budget, GAA. Ito yun eh. So, kung pupuntahan po natin yung budget ni Sara Duterte, saan na ba yun? Sara Duterte, ito, Office of the Vice President. Yan. So, magkano budget ni Sara last year? 1.8 billion. 1.8 billion mga kababayan. Ayan, no? Malinaw, oh. 1.8 billion. Tapos yung sinasabi ni Congressman Ungab na wala daw pong confidential fund si Sara Duterte nung 2024. Actually, meron. Maliit nga lang. Magkano yun? Hindi. Dito. Tingnan natin kung magkano. 620,000 pesos. Ayan, no? Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Di ba? And miscellaneous expenses. So, ayan po ay 620,000. Okay, tamo. Ikaw magbasa-basa. Congressman Ungas. Kasi pag sinabi mong wala, dapat wala talaga. Eh, meron eh. 620,000 po yung confidential fund ni Sara last year. Okay. So, ano bang pinupoint ko dito? Kung pupuntahan po natin ngayon yung budget ni Sara ngayong taon, no? Yung gustong ipa-invalid ni Congressman Ungab, puntahan natin search natin, wait. Punta tayong Google, okay. GAA 2025. Puntahan natin. So magkano ba yung budget ni Sara ngayong taon, 2025? Ito malinaw naman, 2025 ito, no? Ay, nako, ungas ka talaga. Ngayon, ang budget ni Sara ngayon, 733 million. So ngayon, kung matutuloy po yung plano po ni Vic Rodriguez tsaka ni Ungab na manalo po sa Supreme Court, madadagdagan po ng 1.8 billion ang budget ni Sara ngayong taon.
nang walang kahirap-hirap na hindi po dumaan sa proseso. Kita nyo, di ba? Kalokohan nyo to. Kasi alam nyo mga kababayan, no, kung anong problema dito. Ito tulad yan sinabi ko kanina, malapit na po yung eleksyon. Campaign period na po, 2 araw na lang, campaign period na po. So, medyo delikado po talaga yung mga kaalyado ng mga Duterte kasi wala silang budget masyado. Yung mga ninakaw po ng tatay na Duterte, tinatago. Di ba? Alam ka naman i-share nila yan, ninakaw nga nila yan, di ba? Yung mga asset po ni Kibuloy naka-freeze. Si Sara Duterte, 700 million lang yung budget. So anong panggastos ngayon ng PDP laban? Especially yung mga individual na malapit kay Sara Duterte. Hindi makakapagbigay po ng campaign funds si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, kita nyo nga mga streetways, di ba? Confidential fund yan na hocus-pocus nila eh. Yung budget pa kaya ni Sara Duterte, magagawin nila ng paraan yan para bigyan po ng panggastos itong mga senatoriables po nila. Kaya po nila nilalaban yan, especially si Vic Rodriguez. Walang campaign fund si Vic Rodriguez. Kaya nila nilalaban yung budget na yan ni Sara para po magkaroon, para kahit papano, maambunan yang si Panot. At ang pinakamalupit dito mga kababayan, no, ito ito, sana ba yun? Ito ata yun eh. Okay, ito. Ang pinakamalupit dito, ito. VP Sara, reduced budget may lead to closed satellite offices loss of 200 jobs. So mga kababayan po, no, yung satellite office nga po ni Sara Duterte, magsasarado po yan. Sigurado po yun. Kasi po, yung budget po ng OVP is binawasan. So syempre, anong babayad mo sa mga tauhan mo na yan? At alam naman po natin, no, yung mga satellite office na yun, mga ka-streetwise, hindi naman po talaga for public service yan eh. Para po yan sa politika. Especially, no, ito po ay nakakalat sa buong Pilipinas. Tingnan nyo naman. Ito yung satellite office nga po ni Sara. So, meron sa Cagayan, meron sa Pangasinan, meron sa Panay Island meron. Sa Bicol, sa Eastern Visayas, meron. Sa Tacloban ata to, no? Sa Cebu, meron. Sa Bohol, sa Caraga, meron. Sa Agusan. Sa Mindanao, 3. Mga ka-streetwise, isa po itong hindi ito pang public service eh. Pampolitika po yan eh. So yan mga kababayan, magiging opisina po yan para po sa campaign, sa kampanya. So libre ng gobyerno yan kapag nagkataon. Kaya importante po sa mga hinayupak na mga politiko na yan, especially sa mga tatakbo po sa 2025 election, yung satellite office po na yan, na ginagastusan po ng budget po ni Sara Duterte ng OVP na galing po sa pera ng taong bayan. Isipin nyo satellite office na pangkampanya, libre? Saan ka pa? So kaya mga kababayan, malinaw po no na ang pinaka-reason po talaga at inamin naman ni Ungab, di ba? Na ang pinaka-reason nila kung bakit po talaga nila gustong ibalik ang pinaka-reason nila kung bakit sila nag-file ng kaso sa Supreme Court para magkaroon po ulit ng budget si Sara. So malinaw 'yon. Di ba? Kunwari pa kayo, yun naman pala una hindi ako naniwala eh. Ngayon umamin ka, ayun na 'yon, di ba? Kapal ng mukha ng mga to, akala nyo kung magsalita, akala nyo para sa taong bayan. Anong tong mga to, no? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito sa pag-amin nga po ni Congressman Ungab, di ba? Para po, di ba, ang pinaka-reason para mag-file po ng certiorari sa Supreme Court ay ibalik po yung budget ni Sara Duterte. Kapal, di ba? Yan na. So, comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe, at yun naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.